Good morning, Miss Rhea. Saad ng sekretary niya. Bumaba naman agad siya sa kanyang BMW. Pagkatanggal ni Rhea ng shades, naglakad agad siya papasok ng building. Maraming empleyadong bumabati sa kanya. Nang makarating sa opisina, pinagmasdan niya ang kabuuan ng syudad. Rhea, handa na kami para sa quarterly presentation. Tawag ng isa sa mga executive ni Rhea. Lumingon siya at nasulyapan ng sarili sa makintab na salamin ng conference room. Tiningnan niya ang sarili ng may pagmamalaki. Napakaganda ng isang tao kapag successful. Great! Gawin nating hindi malilimutan ng isang to. Sagot ni Rhea at may otoridad ng boses. Habang naglalakad siya patungo sa boardroom, nakaramdam siya ng success sa bawat hakbang. Ganitong ganito ang pangarap niya noon. Ngunit nang magsimula siyang magsalita, nagbago ang eksena. Kumupas ang conference room, bigla siyang nataranta. Ate Rhea! Malakas na tawag ng kapatid niya na galing yata sa ibang dimensyon. Biglang nabasag na parang salamin ang eksena. Nakita na lang ni Rhea ang sarili na nagising. Tapat na tapat sa kanyang tenga ang alarm clock. Chloe, ano ba? Kailangan itapat sa tenga ko? Paano kung nabasag ang eardrums ko? Naiinis na tanong ni Rhea. Ate Rhea, bumangon ka na. Hindi ba't ikaw ang nagpapagising sa akin kagabi? Kahit yata 10 alarm clock ang itapat sa'yo, hindi ka nagigising agad? Saad pa nito. Bakit hindi mo ko hayaang magising ng payapa? Ungol ni Rhea at binato ito ng unan. Gawin mo namang marahan ng paggising. Ang sama tuloy ng gising ko. Nakakainis. Ang ganda na sana ng panaginip ko. Nawala na ang saya sa panaginip ni Rhea. Parang napakalapit niya sa kanyang ideal na buhay. Ang pangitain ng tagumpay. Pero tila isang malupit na biro lamang naman iyon. Isang sulyap sa isang mundo na hindi niya maaabot. Hinila ni Chloe ang unan. Tara, bumangon ka na. Kung payapa po kitang ginising, baka late ka na sa work mo, ate. Ayaw mo naman yata magising eh. Sige, huwag ka na gumising forever. Tulog ka na ulit, tapos next gising mo, nakabaon ka na sa lupa. Bago niya pa ito matamaan ng unan, nakatakbo na agad palabas. Inayos ni Rhea ang buhok. Nakakaasar na kapatid para sa pangit na umaga. Mga kapatid niyang magaling siyang asarin pero kapag may kailangan, ate lang ang palaging inuungot. At sino ba ang ulirang ate? Walang iba kundi si Rhea. Hindi niya naman responsibilidad iyon, pero dahil masyado siyang mabait kahit pasaway ang mga kapatid, gagawin niya pa rin ang lahat para sa mga ito. Kahit pa nga marami siyang isinakripisyo para lang mapabuti ang kanyang pamilya. Realidad, hindi siya mayaman, hindi siya isang respetadong successful na CEO. Isang simpleng tao, undergraduate, breadwinner, at kung ano-anong racket na pinasok at ngayon, isang janitress lamang. Napakalayo, sobrang layo ng lahat ng pangarap niya noon para sa sarili. Kain na anak, huwag mong sabihing yan lang ang kakainin mo. Tanong ng kanyang ina. Mabilis siyang kumagat ng pandesal habang nagsusuklay ng buhok. Opo, ito lang. Late na po ako kapag nagtagal pa, traffic pa naman. Yung baon ko po. Nagmamadaling nilagay nito ang lunchbox sa loob ng bag niya. Eto anak, kaunti lang yung budget kahapon, kaya tokwat lumpiang togi lang ang ulam. Pasensya ka na anak. Pinilit ngumiti ni Rhea. Ayos lang po yan mama. Sa sunod na sahod ko, magkarne naman po tayo para makatikim naman po tayo ng masarap-sarap. Basta, mag-apply po ulit ako sa call center. Baka matanggap na. Hindi naman dapat talaga janitress ang trabaho niya. May talino naman si Rhea kahit papaano. Yun lang talagang pinakamabilis na nakuha niyang trabaho. Sa call center siya noon pero natanggal siya dahil nakailang ulit na siyang late at talagang ipupukpok ang stress sa utak. Susubok naman siya ulit pero wala namang hiring at hindi naman siya pwedeng matenga. Kailangang may kita pa rin siya kaya tinanggap niya ang pagiging janitress na alok sa kanya. Sige po, alis na po ako. Sinakbat niya agad ang kanyang bag.
dumaan ang lungkot sa mga mata ng mama ni Rhea. Mag-ingat ka palagi, anak. Ngumiti na lang si Rhea. Alam naman niya kung para saan ang lungkot ng kanyang ina. Nadidismaya ito sa sarili na walang magawang paraan para sa kanya. Nalulungkot ito na hindi man lang siya nakatapos ng kolehiyo. Pero naiintindihan naman yun ng dalaga. Simula nang mamatay ang papa nila, nawala ang pundasyon ng pamilya. May mga iniinda pang karamdaman ang mama nila, kaya nahihirapan makahanap ng trabaho. Pero naglalako ng mga kakanin at tumatanggap naman ito ng mga labada. Sinasaway niya nga dahil baka kung ano pa ang mangyari. Manong, ang tagal naman. Nagpapasakay pa kayo, alpas na nga ho ang puwet ko dito. Reklamo ni Rhea sa jeepney driver. Sinundan na rin naman ang reklamo ng ibang pasahero. May mga swapang talagang jeepney drivers. Puno na pero magpapasakay pa. At kung hindi unahan ni Rhea ang pagrereklamo, talagang mahuhuli na siya sa kaniyang trabaho. Pagkarating sa building, nagsimula na agad siya. Malaking kumpanya iyon, kaya linis din ang linis. Pero ang maganda lang, hindi masyadong mahirap dahil wala namang mga balbal na empleyado sa paggamit ng mga facility. Good morning, sir. Napatingin si Rhea kay Jonathan Mercado, ang big boss sa building na yon. Gwapo talaga. Kung may magandang realidad man, para kay Jonathan Mercado lang iyon. Magaling na businessman, galing sa magandang pamilya. Isa sa mga successful bachelor na halos lahat ng babae na nasa antas nito ay pinapangarap. Para kay Rhea, si Jonathan ang totoong mukha ng tagumpay. Natigilan si Rhea sa pagmamap nang tumigil sa harap niya si Jonathan. Kahit mga empleyado nakakita sa kanila, nagulat na rin. Sir? Napalunok si Rhea. Hindi makapaniwalang nilapitan siya ng binata. Seryoso ang mukha nito. Kailangan ko nang maglilinis sa opisina ko. Nanlaki ang mga mata ni Rhea. Po? Sige po, tatawag po ako ng maglilinis. Hindi po kasi ako ang naka-assign sa floor ninyo. Gusto ko ikaw. Saad ni Jonathan at tinalikuran na siya. Tumaas ang mga kilay ni Rhea. Nang muli siyang nilingon, nataranta na siya sa pag-aayos. Tinulak agad ang cleaning cart. Nang pumasok sa elevator, silang dalawa lang ang nandoon. Sobrang tahimik pa, kaya mas lalong nailang si Rhea. Sir, pwede naman pong itawag nyo na lang sa maintenance kung may ipapalinis po kayo. Mungkahi ni Rhea. Namulsa si Jonathan, mas lalong naging seryoso dahil sa salamin sa mga mata. Bumaba na rin naman ako at gusto ko rin maglakad-lakad. Ayokong nakaupo lang sa opisina. Umawang ang bibig ni Rhea at tumango-tango. Yun ang unang beses na nakausap niya si Jonathan. Hindi niya alam kung anong meron sa hangin ng araw na yon. 3 buwan pa lang siyang nagtatrabaho doon bilang janitress. May mga pagkakataong nakikita ito pero hindi naman niya nakakausap. Bakit niya nga ba napansin si Jonathan? May iba lang siyang pakiramdam sa binata. Hindi lang maintindihan ni Rhea kung ano, at tila pamilyar sa kanya ang mukha nito. Parang nakita niya na, pero hindi niya na matandaan kung saan. Nang makarating sa opisina, makalat na mga papel lang naman pala ang lilinisin. Napatingin siya kay Jonathan. Umupo na ito sa upuan pero straight ang likod at nakatutok sa laptop. Pinulot ni Rhea ang mga papel na kalat. Binuklat niya ang mga yuan pero mga malilinis na papel lang na parang sinadyang ikrampol. Napasinghap na lang siya nang biglang hinawakan ni Jonathan ang kamay niya. Sir, bulalas ni Rhea. Bakas ang iritasyon sa mukha nito. Pero hindi niya alam kung bakit may hiya siyang nakikita. Kailangan pa bang buklatin isa-isa? Ano po kasi sinesegregate ko na agad para hindi na ako mahirapan mamaya. Paliwanag ni Rhea. Naiinis na tumayo si Jonathan. Tinulungan na siya nito na labis na nagpagulat sa kanya. Awkward siyang tumawa. Salamat po sir. Sagot niya na lang. Iniisip na gusto na siya nitong umalis. Aalis na sana siya pero bigla namang humarang si Jonathan. Saan ka pupunta? Bakit aalis ka na agad? Naguguluhan na talaga siya rito. May lilinisin pa po ba?
may iba pang naka-assign po dito, sir. Kung gusto niyo po, siya na lang yung tatawagin ko. Hindi ko po kasi pwedeng iwan ang station ko. Baka pagalitan po ako ng head namin. Tatawagan ko na lang po si Marie. Umiling si Jonathan. Ako na lang ang tatawag. Simula ngayon, sa opisina ko na lang ang lilinisin mo at ang floor na to. Maliwanag ba yon? Hindi maliwanag pero tumango na lang din si Rhea. Big boss niya ang binata. Pinakamasusunod sa lahat. Hindi naman siya pwedeng tumanggi. Kaya gulong-gulo siya paglabas. Marami na nga siyang iniisip. Dumagdag pa si Jonathan. Rhea, nakikinig ka ba? Tanong sa kanya ni Stacy. Huminga si Rhea ng malalim at humigop sa fruit shake na nilibre sa kanya ng kaibigan. Aha? Sorry, lutang ako. Pagod lang. Napairap naman si Stacy. Ano? Ano nang balak mo, Rhea? Tinatanong kita kung gusto mo bang pumunta sa high school reunion. Nginuya ni Rhea ang mga sago sa shake. Ha? Paulit-ulit mo nang tinatanong sa akin yan. Ayoko nga sabi. Ano namang gagawin ko ron? Niyugyug siya ng kaibigan niya. Kailangan mong sumama. Ang boring ng buhay mo, Rhea. Kaunting chill naman. Puro trabaho at pamilya na lang ang inaatupag mo. Mas itinuon ni Rhea ang pansin sa pagkain. Alam mo, wala akong panahong makipagplastikan sa mga dati nating kaklase. Wala naman akong ipagmamalaki. Halos silang lahat successful na. Yung kalaban ko nga palagi sa top 1, tingnan mo, doktora na. Heto ako at janitress lang. At ilang taon na ba ako? 27 na pero wala pa ring asawa. Mahina siyang hinampas ni Stacy. Ikaw talaga, wag mong ibabang sarili mo. Bakit? May iba rin naman tayong mga kaklase na hindi successful ah. A-attend pa rin sila. Huwag ka kasi masyadong mag-overthink. So kamalay mo, dun ka makahanap ng mapapangasawa mo, di ba? Tiningnan niyang mabuti si Stacy. Magkaklase na sila simula elementary. Lahat ng sekreto niya sa buhay, alam na nito. Ewan ba ni Rhea? Okay na sa kanya mawala ng boyfriend, huwag lang mawala ng kaibigan. Mas nasasaktan ang puso niya kapag kaibigan ang nawala. Sa edad niya kasing yon at mga bagay na narating sa buhay, pakiramdam ni Rhea, wala nang gustong makipagkaibigan. Talaga? May mga pupuntang hindi rin successful? Paninigurado niya pa. Tumango naman agad si Stacy. Oo, kaya pumunta ka na. Ano? Sige na. Huminga ng malalim si Rhea. Sige, pupunta ako. Ano bang klaseng gathering? Napangiti naman ito. Simple lang naman, kahit nga nakapangbahay ka lang, okay na yun. At oo nga pala, suotin mo to ha. Gift ko na yan sa'yo. Napatingin siya sa earrings na binigay nito. Marahan siyang umiti at nagpasalamat. Sa kanilang dalawa, mas mapagbigay talaga si Stacy. May kaya rin naman kasi ang pamilya nito. May maayos na trabaho pero dahil rin sa backer ng mga magulang. Nakapagtapos ng engineering pero hindi makapasa-pasa sa board exam. Hindi naman sa nilalait niya ang kaibigan pero mahina talaga ang utak nito. Siya pa nga ang gumagawa dati ng mga assignment nito at projects basta ililibre siya ng pagkain. Pero nang dumating ang araw ng high school reunion, akala niya lahat ng ipinapakita ni Stacy sa kanya ay tunay. Mukhang sa kanilang pagkakaibigan, puro inggit at sama ng loob lang pala ang mayroon ito sa kanya. Kumunot ang noo ni Rhea nang makababa sa hotel. Bakit kaya dito ang venue? Ang mahal dito ah. Sino kayang sponsor? Simpleng pantalon at shirt lang ang suot ni Rhea. Sneakers nga lang din ang kanyang sapatos. Sinabi ni Stacy na simple ang reunion, kaya ganoon na lamang ang gulat niya pagpasok sa venue. Sobrang ganda ng suot ng mga ito. Halos lahat, naka-semi-formal attire pa nga. Umawang ang bibig ni Rhea. Aalis na sana siya pero malakas na tinawag ni Stacy ang kanyang pangalan. Rhea, saan ka pupunta? Ano ka ba? Halika nga! Magiliw na sabi ni Stacy pero ramdam niya ang panunuya sa tono nito. Tinanggal niya ang kamay ni Stacy. Pinapunta mo ba ako rito para mapahiya? Tumawa naman ito. Ha? Ano bang sinasabi mo? Hindi kaya. Wala siyang nagawa nang hilahin siya nito.
May iba na rin kasing mga dating kaklase na humila sa kanya. Pinaupo si Rhea ng mga ito sa lamesa. Aba, si top 1 pala to eh. Bakit ganyan ang suot mo? Akala mo ba parang simpleng get together lang to? Natatawang tanong ng isa sa mga dati niyang kaklase. Hindi na siya makatingin ng diretsyo. Hindi ako na-inform? Tumingin lahat kay Stacy. Tumawa naman ang kaibigan niyang tila anghel. Sinabi ko naman sa kanya. Akala ko nga hindi na siya darating eh. Napansin ang isa pang earrings na suot ni Rhea. Oh, pareho kayo ng earrings, pero mas authentic tong kay Stacy ah. Yung sa'yo, Rhea, parang fake. Nahihiyang hinawakan ni Rhea ang earrings. Napatingin siya kay Stacy, nangiting tagumpay. Ine-enjoy ang mga papuri ng dati nilang kaklase. Ano bang aasahan mo? Mahirap lang naman yung si Rhea. Hindi nga nakapagtapos ng college? Janitress nga lang. Saad pa ng isa. Hindi siya makasagot. Tatayo na sana siya pero biglang dumating si Raymond sa loob. Umawang ang bibig niya sa gulat, pero mas talong hindi siya makapaniwala nang lumapit ito kay Stacy. Oh, akala ko ba, di ba nung high school, hindi ba't si Rhea ang gusto mo, Raymond? Tanong ng batchmates nilang lalaki. Nagulat naman si Raymond nang makita si Rhea. Rhea? Nagsalita agad si Stacy at ipinakita ang kamay na may singsing. Well, ako nang mahal niya ngayon. See? Engaged na kami at buntis na rin ako. Mapakla siyang tumawa. Gusto niya ang binata. Matagal na panahon na. Ang tagal na wala ni Raymond dahil nagtrabaho sa ibang bansa. Nanligaw sa kanya si Raymond pero hindi niya sinagot. Sakto rin kasing namatay noon ang kanyang ama. Kailangan niyang isipin ang pamilya bago ang sarili. Kaya kahit masakit, binasted niya si Raymond. Pero sinabi naman ng binata na maghihintay ito at sa pagbalik, siya pa rin ang susuyuin. Umasa siya roon. Pero heto at may umahas na pala. Alam naman ni Stacy na gusto niya si Raymond. Hindi niya inasahang magagawa iyon ng kanyang kaibigan. May kontak pa pala kay Raymond at hindi sinabi sa kanya. Mabubulaga pa siyang ikakasal na at buntis na pala. Sa bagay, good catch naman tong si Raymond. Magaling na manager sa isang company. Malaki ang sahod, matagal ng single at mukhang matino. Saad ng isa pa sa dati nilang kaklase. Isiningit naman agad ni Stacy ang sarili. Ano bang tingin niyo sa akin? Matino kaya ako? Kayo talaga? Kaya sure ako na bagay kami ni Raymond. Tahimik lang si Rhea. Hindi na siya makapagsalita ng maayos. Gusto niya na lang mag-walk out pero mas lalo lang siyang mapapahiya. Wala siyang maipagmamalaki para mag-attitude na lang. May narinig pa siya na nagsabi ng mga salitang, yung iba dito, hindi man nakatapos, nakapag-abroad naman at may sariling negosyo o kaya nakapangasawa ng maayos. Pero si Rhea, negosyo o maayos na asawa, parehong wala. Pinaglaruan niya ang kanyang mga daliri. Nanliliit na siya sa kanyang sarili. Muli siyang napatingin kay Stacy. Akala niya, tunay itong kaibigan. Pero walang kaibigang kayang magpahiya sa kanya ng ganoon. Nagtagpo ang tingin nila ni Raymond. Para bang may gusto itong sabihin. Napailing lang siya at kumuha agad ng alak. Titiisin niya na muna. Pagkatapos ng gabing yon, hinding-hindi na siya makikihalubilo pa sa mga ito. Lalong-lalo na kay Stacy. Ikaw, Rhea, nabalitaan namin ang nangyari sa'yo. Namatayan daw kayo, hindi ba? Kaya hindi ka rin nakapagtapos sa college. Kumusta na? May asawa ka na ba? Humigpit ang hawak ni Rhea sa kaniyang bag. Napalunok siya at muling napatingin kay Raymond. Tila naghihintay ito ng sagot. Samantala si Stacy halatang nasisiyahan dahil mapapahiya na naman siya. Nilagok ni Rhea ang alak. Ikakasal na ako. Nanlaki ang mga mata ni Stacy. Ano? Ano ikakasal? Ni wala kang boyfriend, di ba? At kung meron man, dapat alam ko kasi ako ang pinakamalapit mong kaibigan. Matama niyang tiningnan si Stacy kahit puro kasinungalingan ang sasabihin niya.
Meron. Hindi naman lahat ng tungkol sa buhay ko dapat na alam mo. Ni hindi ko nga rin alam na boyfriend mo na pala si Raymond. Ikakasal ka na at buntis ka pa. Kung ganun, sinong mapapangasawa mo? Naiintrigang tanong naman ng isa. Hindi alam ni Rhea kung bakit isang pangalan lang ng lalaki ang pumasok sa utak niya. Si Jonathan. Kinurot ni Rhea ang palad. Humingi na agad siya ng tawad sa boss niya na walang kamalay-malay. Gusto niya lang isalba ang sarili kahit isang gabi lang. Kahit sa pagkakataon na yun lang. Sinong Jonathan? Tanong agad ng plastic na kaibigan ni Rhea. Wala kang nabanggit sa akin kahit kalandian. Wala. Meron. Boss ko, okay na? Inalok nga ako ng kasal. Mas maalam ka pa sa akin. Naiiritang saad ni Rhea. Mataman siyang tiningnan ni Stacy. Halatang nagpipigil ng inis. Sige nga, bakit wala kang singsing? Alam mo, huwag ka nang magsinungaling. Okay lang naman kahit wala kang asawa. Hindi naman kasalanan maging single. Nangaasar na tumawa si Rhea. Walang singsing. Masyadong intimate, emotional na pinag-usapan namin at pumayag ako. Napakagatlabi si Rhea. Tatamaan yata siya ng kidlat doon. Napakasinungaling niya. Mabuti na lang at nag-text ang kanyang kapatid na si Chloe. Hinahanap kung nasaan siya. Naghanda na si Rhea sa pag-alis. Hinahanap na ako ng fiancé ko. Gabi na raw kasi. Masyado na siya nag-aalala sa akin. Salamat sa inyo. Uuna na ako. Mukha lang kalmado si Rhea pero parang sasabog na ang kanyang kalooban. Kanina pa niya gustong umiyak. Sobrang durog na ang kanyang puso. Kaya nang hindi niya nakaya, lakad-takbo na muna siyang pumunta sa banyo. Doon niya inilabas lahat. Bawat pagtulo ng luha, pinupunasan agad ni Rhea. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Hindi yon ang pinangarap niya para sa sarili. Nagsikap naman siya, subalit kahit anong gawin niyang pagsisikap, parang mananatiling ganoon pa rin ang kanyang buhay. Paglabas ni Rhea, biglang may humila sa kanya sa mas tagong bahagi. Napasinghap siya nang bigla siyang niyakap ni Raymond ng mahigpit. Malakas niya itong itinulak. Ano bang problema mo? Ikaw ang mahal ko. Bulong ni Raymond sa buhok niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Rhea. Hindi siya naghanda para sa sandaling yon. Gulong-gulo at nasasaktan man, may espasyo pa para sa galit na bumaha sa kanya. Buong lakas niya itong itinulak palayo. Hindi makapaniwala si Rhea. Ano bang pinagsasasabi mo, Raymond? Baliw ka na ba? Nang hina ang ekspresyon ng binata. Nakaukit sa mukha nito ang pagkalito. Pero, hindi ko na alam ang gagawin ko. Alam kong nasasaktan ka, nabibigla. Manahimik ka, Raymond. Pinutol niya ito sa nanginginig na boses. Ikakasal ka kay Stacy. Nabuntis mo siya. Paano mo naisip na... Pakakasalan ko siya dahil sa bata, Rhea. Agap naman ni Raymond. Narinig mo ba? Ibig sabihin... Napipilitan lang ako. Hindi ibig sabihin na gusto ko. Hindi ko alam. Nalasing ako. Siya ang kasama ko. Kakauwi ko lang galing sa ibang bansa. Nagkita kami kasi hinahanap kita sa kanya. Ikaw naman ang babalikan ko. Ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Pero may nangyari sa amin. Sinabi niya pa sa mga magulang kong nabuntis ko siya. Kaya wala na akong kawala. Napailing si Rhea. Hindi ka naman dapat kumawala dahil nakabuntis ka. Panagutan mo ang ginawa mo. Pilit nitong sinapo ang mukha niya. Kung sasabihin mo lang sa akin na mahal mo ko, aatras ako. Pangako, gagawa ko ng paraan. Please naman, Rhea. Baliw ka ba? Anong balak mo kay Stacy? Naririnig mo bang sarili mo? Tumaas ang boses niya. Nagugulat sa mga sinasabi ni Raymond. Humakbang muli si Raymond palapit at halatang desperado na. Rhea, please. Sumama ka na lang sa akin. Ilalayo na lang kita. Hindi ba't pagod ka ng maging breadwinner? Ito ng pagkakataon natin. Magsisimula tayong dalawa ng tayo lang. Namuo ang mga luha ni Rhea. Gustong-gusto niya ang offer ng binata. Naiisip niya rin na tumakas na lang sa lahat pero hindi niya kayang maging makasarili. Hindi niya kayang iwan ang mga kapatid at sariling ina.
Tumigil ka na, Raymond. Huwag mo akong alokin ng ganito na parang may tayo. Kung mahal mo pa rin talaga ako hanggang ngayon, lasingin ka man, hindi ka pa rin makakabuntis ng iba. Nakapili ka na at hindi ako yun. Panindigan mo ang mag-ina mo at kahit inis na ako kay Stacy, malaki pa rin ang utang na loob ko sa kanya. Ayokong saktan siya ng ganito kaya tigilan mo na to. Kahit marami siyang napapansing ugali ni Stacy, palagi pa rin siyang nananatili. Bukod sa kaibigan ng turing, gabundok na yata ang utang niya rito. Nang wala siyang mapanggastos sa libing ng ama, ito ang nagpahiram sa kanya. Nang magkasakit ang kanyang kapatid, ito rin ang nagpahiram. Dahil sa mga utang na yon, kaya siguro hinahayaan na lang siyang masaktan at pahiyain ng ganoon ni Stacy. Ayaw niya rin kasing makatanggap ng mga panunumbat. Ngunit handa akong baguhin ang lahat, Rhea. Giit pa ni Raymond at nagsusumamo ang mga mata. Mas gugustuhin kong makasama ka kaysa gawin to. Sabihin mo lang na mahal mo ko. Ang tindi ng titig nito ay nagpapasakit sa puso niya. Sa tingin mo ganun lang kadali? Hindi tama to. Umiling ang binata. Ito ay tungkol sa pag-ibig ko sa'yo, Rhea. Alam mo namang, ikaw lang. Tumigil ka na. Sigaw niya at umatras. Hindi mo dapat paglaruan ang nararamdaman ko ng ganito. Nakapagdesisyon ka na. Naramdaman ni Rhea ang paninikip ng kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw, yugyugin ito hanggang sa maunawaan ang bigat ng mga pinili. Ikakasal ka na sa kanya. Magkakaroon ka ng anak sa kanya. Anong klaseng tao ka sa tingin mo? Magkaroon ka naman ng paninindigan sa mga ginawa mo. Puno ng hinanakit na sabi ni Rhea. Bumagsak ang ekspresyon ni Raymond. Rhea, please. Kailangan mong puntahan si Stacy. Napailing siya. Kailangan mong magpakalalaki sa mag-ina mo. Ayokong masangkot sa problema mo. Sa pagtalikod ni Rhea, nadurog ang puso niya. Hindi pa siya nakakabangon sa sagutan nila ni Raymond, naramdaman niya namang sumusunod agad si Stacy. Kasama pa ang ibang dating kaklase nila at inuulan siya ng tanong. Hanggang elevator, sinundan pa siya. Ano? Hindi mo ba ipapakilala sa amin yung sinasabi mong fiancé mo, ha? Tanong ni Stacy sa kanya. Napabuntong hininga si Rhea. Busy siya. Wala siyang panahon sa mga ganito. Nanunuyang tumawa si Stacy. Busy? Baka naman wala talaga. Ikaw naman kasi. Nalaman mo lang na ikakasal ako. Nag-ilusyon ka na agad na ikakasal ka rin. Alam nating pareho na wala ka naman talagang boyfriend. Kahit nga manliligaw wala, hindi ba? Tiningnan ni Ray ang floor kung nasaan na sila. Umiinit na ang kanyang ulo. Gusto niya na lang biglang manapak. Nasaan ba si Raymond at hindi itali ang mapapangasawa nito? Kung makapagyabang si Stacy, para namang patay na patay dito si Raymond. Parang kanina lang, iyon ang nagmamakaawa sa kanya. Ayaw talagang paawat ni Stacy na pahiyain siya. Girls, maniwala kayo. Matagal ng single yang si Rhea. Imposibleng ikakasal din siya. Kanino naman siya ikakasal, di ba? Sino bang boyfriend mo? Jonathan? Hindi nga mabigay ang apelyido? Huminga ng malalim si Rhea. Hindi niya naman obligasyon na sagutin ang mga ito. Napagod din siya sa sagutan nila ni Raymond kanina. Bukod doon, ipapahamak niya pa ang kanyang boss kapag mas nagbanggit pa siya ng pangalan. Sige na, sabihin mo na sa amin. Tamang-tama, mag-group date tayo. Bala kasi namin yun ng girls bago kami ikasal ni Raymond. Sumama ka at isama mo ng fiancé mo kung meron nga. Hamon pa sa kanya ni Stacy. Hindi niya nalang pinansin. Kahit magtago pa siya sa Mount Everest ng naka-bathing suit, hinding-hindi siya pupunta. Hindi na niya papatulan ang pagpapahiya ni Stacy. Sakto namang tumawag si Chloe. Ate, nasan ka na raw sabi ni Mama? Napatingin si Rhea kay Stacy, nag-aabang sa sasabihin niya. Honey? Oo talaga, okay lang, naiintindihan ko. Tumawa ang kapatid niya mula sa kabilang linya. Yak! Ang lambing ng boses mo. Anong sinasabi mo dyan, Ate Rhea? Mas pinalambing niya pa ang boses. Hindi mo ko masusundo, honey? Nakakalungkot naman. Kailangan kong mag-commute. Okay lang, I understand. Alam kong busy ka, syempre. Businessman ka, kaya naiintindihan ko.
Humagalpak ng tawa si Chloe. Sige Ate Rhea, mag-daydream ka muna. Pero umuwi ka na raw sabi ni Mama. Anong oras na? May pasok ka pa raw bukas, baka mapuyat ka. Ah, sweet na ungot ni Rhea. Pagod ng honey ko, kawawa naman. Sige kapag nagkita tayo, ikikiss ko yan. Tawang-tawa pa rin ang kapatid niya sa kabilang linya. Gulat na gulat ang kanyang mga kasama sa elevator. Samantalang si Stacy, namumula na sa inis. Saktong paglabas niya ng elevator, natigilan siya nang makita si Jonathan. Nakangiti ito habang may cellphone sa tenga. Mukhang may katawagan din. Nagkatinginan sila at bigla itong kumaway. May narinig siyang lalaki sa likod. Hindi alam ni Rhea kung ano ang gagawin. Natataranta na siya. Nakita niya nang hindi sinasadya ang kanyang boss. May mapilit pang Stacy na sumusunod. Honey! Malakas niyang tawag kay Jonathan. Natigilan ang binata at ibinaba ang cellphone. Honey? Gulat na tanong ni Stacy at titig na titig kay Jonathan. Hindi niya ito pinansin. Lakas loob na naglakad si Rhea palapit sa binata. Para namang naistatwa sa kinatatayuan si Jonathan at titig na titig sa kanya. Palag na to, kahit mawalan ako ng trabaho, ayos lang. Maghahanap na lang ako ng bago. Ayoko nang mapahiya sa Stacy na to. Bulong niya sa sarili habang naglalakad. Kaya lang, bumagal ang paglalakad niya nang makita ang kasama ni Jonathan. Mukhang stag party yata ng kaibigan at inaasar si Jonathan. Wait pare, akala ko wala kang girlfriend. Natatawang tanong ng kaibigan ng kanyang boss. Tumawa naman si Stacy palapit sa kanya at ang mga dati nilang kaklase. Siya ang fiancé mo? Nanlaki ang mga mata ng kaibigan ni Jonathan. Fiancé? Wala kang girlfriend, di ba? Nanginig ang mga labi ni Rhea. Wala na. Booking na siya. Mas lalo na siyang napahiya. Nang marinig niya ang tawa ni Stacy, mas lalo lang siyang nanliliit. Fiancé pala. Sinasabi ko na nga ba wala ka namang boyfriend? Walang papatol sa'yo kasi talunan ka. Nanunuyang sabi ni Stacy. Lumapit na si Raymond kay Stacy. Tama na. Ano ba? Walang ginagawa sa'yo si Rhea. Pero ayaw magpapigil ni Stacy. Pinagtatanggol mo Raymond? Bakit? Ako ng fiancé mo ngayon. Huwag mo sabihin sa akin na mahal mo pa rin tong si Rhea. Stacy! Sinabi ng tama na. Saway pa ni Raymond. Hindi talaga tumigil ang babae. Hindi ko lang maintindihan ng point. Bakit kailangan niya pang magsinungaling? Halata namang wala siyang ibubuga. Napakayabang pa rin. Hindi na siya katulad ng dati na hinahangaan ng lahat. Akala mo kung sinong maganda, matalino. Honey! Putol ni Jonathan sa mga sinasabi ni Stacy. Napatingin siya agad sa kanyang boss. Gulat na gulat siya. Pakiramdam ni Rhea, nabingi lang siya. Honey, mas malambing na usal ni Rhea habang nakatingin sa binata. Nanlaki ang mga mata niya. Ang lakas ng pintig ng kanyang puso. Lahat ng nakakakilala sa kanila ng binata, hindi rin makapaniwala. Humakbang palapit sa kanya si Jonathan. Marahan itong hinawakan ang kanyang leeg. Bahagyang yumuko at hinalikan ang kanyang pisngi. Siguradong pulang-pula na si Rhea. Walang duda. Mataman siyang tiningnan ni Jonathan. Hinaplos ng hinlalaki ang kanyang pisngi. Honey, hindi ko alam na nandito ka. Okay ka lang? Umawang ang bibig ni Rhea. Hindi niya na alam ang isasagot. Gulat na talaga siya. Siguradong nakikisakay lang ang kanyang boss sa kalokohan na binuo niya. Mas lalong lumapit sa kanya si Stacy. Siyang fiancé mo? Talaga ba, Rhea? Si Jonathan ang sumagot para sa kanya. Oo, miss. May problema ka ba? Laglag naman ang panga ni Stacy at bahagyang napaatras. I mean, hindi siya nagsisinungaling? Bakit? Paanong naging kayo? Hinubad ni Jonathan ang coat at ibinalot sa kanya. Pagod na si Rhea. So, if you excuse us. Umatras naman agad si Stacy. Oh, sure. Nakaalis si Rhea doon ng hindi nabubuking. Napatingin siya sa magkahawak kamay nila ni Jonathan. Sa lahat ng tao, hindi niya inasahan na ito pa ang tutulong sa kanya.
Nang makalabas, binitiwan agad ni Jonathan ang kanyang kamay. Nahihiyang hinubad ni Rhea ang coat at ibinalik dito. Salamat po sir, at sorry din po sa nangyari. Hindi makatingin na sabi ni Rhea. Pero ibinalik ni Jonathan ang coat sa balikat niya. Suotin mo, manipis ang t-shirt mo. Malamig ng simoy ng hangin. Baka sipunin ka. Ayos lang, sinakyan ko lang din para makatakas na ako sa stag party ng kaibigan ko. Nakahinga siya ng maluwag. Mabuti naman at hindi na-offend ang kanyang boss. Sobrang nakakahiya ng ginawa niya. Nang mga oras na yun niya lamang napagtanto kung papaano niya ito tinawag na honey kanina. Hindi naman po ako tanggal sa trabaho, no? Lakas loob niyang tanong. Seryoso lang siyang tiningnan ni Jonathan. Bakit ka naman matatanggal sa trabaho? Wala ka namang ginawang mali. Yumuko si Rhea. Maraming salamat po talaga. Pasensya na rin po sa abala. Sige po, aalis na po ako. Saktong dumating ang valet at ibinigay ang susi kay Jonathan. Pinagbuksan siya ng binata ng pinto. Sumakay ka na. Ihahatid na kita. Gusto niya pang tumanggi, pero mas lalo namang nakakahiya. Napagbuksan na si Rhea kaya sumakay na lang din siya. Nang makarating sa street nila, hanggang sa kanto lang siya nagpahatid. Humiga agad si Rhea sa kama. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya alam kung papaano haharap sa kanyang boss kinabukasan. Bigla niyang naalala ang mga offer ni Raymond. Pilit niyang inaalis sa isipan. Kaya pumalit naman sa utak ni Rhea ang ginawa ni Jonathan. Nagtakip na lang siya ng unan. Mukhang mababaliw na siya. Ano bang ginawa ko? Ginulo ni Rhea ang sariling buhok. Paano ko nahaharapin si boss? Nakakahiya. Gusto ko lang kainin ng lupa. Sobrang daming nangyari sa gabing iyon. Pero ang makasakay sa sasakyan ng kanyang boss ang hindi niya pinaka-inaasahan. Kaya kinabukasan, hindi niya alam kung anong mukha ang ihaharap kay Jonathan. Gayunpaman, pumasok pa rin siya. Hindi naman pwedeng manatili ang hiya kung may pinapakain siyang pamilya. At mukhang sa kasinungalingang siya ang nagsimula, mas lalo pang lalaki. Ano po? Gusto niyo pong magpanggap ako bilang asawa ninyo? Gulat na tanong ni Rhea. Seryoso namang tumango si Jonathan. Oo. Ayoko sanang patulan ng kalokohang to pero kailangan kong gawin para sa kumpanya. Nang araw na inilayo kita sa mga dati mong kaklase, nandoon din pala sa hotel na yon si Mr. and Mrs. Lee. Akala nila asawa kita. At sobrang panatiko ang dalawa sa mga love story. Kaya nga ayaw nilang pumili ng ka-business deal na hindi alam ang halaga nun. Importante sa akin ang deal na yon. Kaya desperado na akong alukin ka ng ganito. Hindi siya makapaniwala. Talaga bang siya ang inaalok ni Jonathan para gawin ang bagay na yon? Gayunpaman, mukhang siya rin naman ang may kasalanan kung bakit siya ang pinili ng binata. Pinakilala niya ito sa lahat bilang fiancé. Napalunok si Rhea. Sigurado po ba talaga kayo, Sir Jonathan? Baka mas lalo pong hindi niyo makuha yung business deal kapag ako po ang pinagpanggap niyong asawa niyo, sir. Umiling si Jonathan. Ikaw ang kailangan ko. Ikaw din ang nakilala nila. Kaya mo bang ibigay sa akin ang pabor na to? Tiningnan niyang mabuti si Jonathan. Mukhang desperado na talaga itong makuha ang deal na yon. At dahil ginawan din naman siya nito ng malaking pabor, wala siyang karapatan para tumanggi. Marahan siyang tumango. Sige po sir, pumapayag po ako. Kailan niyo po ba ako kailangan? Umaliwalas bigla ang mukha ni Jonathan. Well, next month pa naman. Sa El Nido tayo pupunta dahil nandun sila Mr. and Mrs. Lee. At huwag kang mag-alala, babayaran naman kita para sa gagawin mong to. Hindi niya matatanggihan yon. Kahit pa may kasalanan siya kay Jonathan, abala rin yon para sa kanya. Kailangan ni Rhea ng pera palagi kaya hindi niya kayang tanggihan. Inisip niya na lang na extra payment na lang yon ng kanyang boss. Sandali silang natahimik sa loob ng opisina. Hindi alam ni Rhea kung aalis na ba siya o hindi. Maya-maya'y nagpasok ng pagkain ang assistant nito. Sir, saan ko po ilalagay ang pagkain? Tanong nito kay Jonathan. Sumagot naman agad ang kanyang boss. Diyan na lang sa coffee table. Parang nagwala ang mga dragon sa tiyan ni Rhea.
Kanina pa nilang break time kaso hindi na nga siya nakakain dahil pinatawag siya ni Jonathan sa opisina nito. Halika na, saluhan mo ako sa pagkain, Rhea. Seryosong sabi ni Jonathan. Nanlaki ang mga mata niya. Sir, wag na po. May pagkain naman po ako sa baba. Sige na po, babalik na po ako. Pareho silang napatingin sa steak na may kasamang kanin at kaunting gulay sa tabi. Umuusok pa, kaya mas lalong natakam si Rhea. Nag-order ako ng meal para sa ating dalawa. Gusto mo bang ako ang umubos ng lahat ng to? Masungit na tanong ni Jonathan. Umawang ang bibig ni Rhea. Eto na nga po sir, uupo na. Kain na po tayo. Mukha namang nasatisfy si Jonathan at umupo na rin sa harap niya. Habang may libre pa akong oras, pag-usapan natin ang setup natin. Kailangan nating mapaniwala si Mr. Lee na sobrang in love tayo sa isa't isa at pinahahalagahan natin ang marriage natin. Matanda na rin kasi sila kaya mahirap nang i-please at narinig kong pag-ibig ang kahinaan niya. Napakagatlabi si Rhea. Hindi naman po sa pinangungunahan ko kayo, pero parang ang hirap naman po yata na paniwalain sila. Hindi po tayo halatang in love sa isa't isa. Nagulat siya nang ipagpalit ni Jonathan ang mga plato nila. Napatingin siya sa plato niyang may steak na hiwa na. Hindi maiwasan ni Rhea na ma-appreciate iyon. Kahit mas madalas magsungit, hindi niya maipagkakailang gentleman talaga si Jonathan. Ayaw nitong may mapapahiya. Kahit janitress lang siya sa kumpanya nito, sinakyan pa rin ang trip niya para lang isalba siya sa mas lalong kahihiyan. Ngumiti si Rhea sa binata. Maraming salamat po sir. Umawang ang bibig ni Jonathan at umiwas ng tingin. Kumain ka na. Kinuha agad ni Rhea ang mga kubyertos. Nang matikman niya yon, hindi na yata niya makakalimutan ng lasa. Sobrang sarap, kaya mas naging magana pa siya. Kaya ko yon. Mahinang saad ni Jonathan. Napatingin siya muli rito. Ano po yun sir? Napalunok si Jonathan. Kaya ko. Kaya ko na tumingin sa'yo na parang mahal kita. Unti-unting sumilay ang ngiti sa mga labi ni Rhea. Di mas maganda po diba? Mas okay kung ganon, ako na lang po ang magpa-practice. Huwag po kayong mag-alala, sisikapin ko po na magawa ang gusto ninyo. Umiling si Jonathan. Gusto kong maging natural lang kung anong emosyon mo kapag kasama mo ako. Kung masaya ka sa ginagawa ko, ipakita mo. Kahit malungkot, naiirita, nagagalit o naiinis ka, ipakita mo pa rin. Mahinang tumawa si Rhea. Parang ang hirap naman po yata ng ganon, Sir Jonathan. Boss ko po kayo. Pero kailangan mong magpanggap na asawa ko. Kaya itrato mo kung parang ganon. Itrato mo rin na parang mahal mo ako. Hindi makatingin na sabi ni Jonathan. Marahan na lang siyang tumango. Naiintindihan niya yon. Baka gusto lang talaga nitong makuha ang business deal. Kung siya rin naman siguro ang boss sa ganoon kalaking kumpanya, baka kahit ano ay gagawin niya, mapaayos lang ang negosyo. Sa mga lumipas na araw, naging matiwasay naman ang buhay ni Rhea. Nagawa niya rin ang pabor na hiningi ni Jonathan sa kanya. Dahil sa pagsasama nila sa El Nido, mas naging malapit sila. Gayunpaman, hindi niya pa rin nakakalimutan na boss niya pa rin ang binata. Samantala, masakit pa rin nang malaman niyang ikakasal na si Raymond kay Stacy. Hanggat kaya niya, ayaw niya nang makita pa ang dalawa. Kaso, si Stacy na hindi niya alam kung hanggang saan ang level ng topak, gustong siya ang maging maid of honor sa kasal nito. Rhea, malas ang tumanggi. Naiinis na sabi ni Stacy. Umiling si Rhea. Pwede ba Stacy, tigilan mo na ako? Oo, marami akong utang sa'yo. Pero hayaan mo namang piliin ko ang peace of mind ko. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa mo sa akin sa high school reunion natin. Parang maiiyak na si Stacy. Nag-sorry na nga ako, diba? Bakit bang taas ng pride mo? Napapikit na lang sa Rhea. Pagod na siyang intindihin ang kanyang kaibigan. Simula elementary, yun na palagi ang ginagawa niya. Gusto niya rin naman na ilayo ang sarili sa pagiging toxic nitong klase ng kaibigan. Rhea, bilis na oh. Hindi kumpleto ang kasal ko kapag wala ka ron.
Sorry na nga. Si Stacy pa ang may ganang magalit. Nawala ang atensyon ni Rhea nang makita kung kaninong sasakyan ang tumigil sa tapat ng kanilang bahay. Nahulog siya mula sa pagkakaupo sa bintana sa sobrang gulat. Nagtahulan pa ang mga aso sa kapitbahay kaya napakaingay. "Oh, sino yung bisita?" tanong ng kanyang ina. Umawang ang bibig ni Rhea. Hindi alam kung anong gagawing palusot. Napatingin din siya kay Stacy na sinisilip na sa labas si Jonathan. Bahagyan niyang hinawakan ang kanyang ina. "Mama, wag mo nang intindihin. Ha, si Jonathan lang pala. Fiancé po yan ni Rhea, di ba?" sabi pa ni Stacy. Gulat na napatingin sa kanya ang pamilya niya. Napakagatlabi si Rhea. Hindi niya alam kung papaano siya magpapaliwanag na nandoon si Stacy sa kanila. Ano ba kasing naisipan ng boss niya at bumisita pa sa kanila? "Ano? Anong fiancé?" Itinuro ng kanyang ina ang labas. "Hindi ba't mapapangasawang ibig sabihin nun? Anong kalokohan to, Rhea? Ni hindi namin alam na may boyfriend ka pala." Tumango naman si Stacy. "Oo nga tita, pagalitan mo nga yan. Sige, hindi po talaga yan nagkukwento." "Tao po," tawag ni Jonathan sa labas. Kahit gulong-gulo na, lumabas na si Rhea. Mamaya niya nalang ipapaliwanag sa kaniyang pamilya. Kaso, papaano niya ipapaliwanag kung may dalang bulaklak at pagkain si Jonathan para sa kanya? "Sir Jonathan, anong ginagawa mo rito?" Kulang na lang, dito niya na ibunto ng inis. "Anong sinabi kong itawag mo sa akin?" tanong nito sa kanya. Napakamot siya sa sentido. "Oh, sige. Jonathan, bakit ka nandito? Nakakabigla ka. Nandito si Stacy. Sinabi niya sa pamilya ko na fiancé kita. Anong gagawin natin, boss?" "Ganun ba? Di ipakilala mo ko." "Ha? Ano?" Gulat niyang tanong. "Jonathan, magkakaproblema ka lang. Saka ayan, bakit ka may dalang mga ganyan? Para sa ng bulaklak at mga prutas?" Napatingin naman si Jonathan sa mga hawak nito. "Nalaman kong hindi ka pumasok kanina. May sakit ka raw. Gusto ko lang alamin ang lagay mo kaya hindi ko na matiis ang sarili ko na pumunta rito." Unti-unting kumunot ang kanyang noo. Nakikita ni Rhea ang sinseridad at pag-aalala sa mukha ng kanyang boss. Simpleng lagnat lang pero kung makapag-alala, parang huling araw niya na bukas. Mas lalo niyang binalot ang sarili ng jacket. "Ha? Okay lang ako. Sorry boss, pero mas maganda kung umuwi ka na lang muna. Ako nang bahala rito. Lulusutan ko na lang." "Anak, bakit hindi mo papasukin yung bisita mo rito?" Wala na siyang nagawa ng papasukin ng mama niya si Jonathan. At ang mga kapatid niyang makakapalang muka na una pang kunin ang mga pagkain at bulaklak na dala nito para sa kanya. Kapag wala talaga si Stacy, ipapaliwanag niya sa mga ito. Hiyang-hiya siya sa kaniyang boss pero mukhang hindi naman ito big deal. Magalang pa nga nitong niningitian ang kanyang pamilya. Nang makalapit si Jonathan, di naman ang palad nito ang leeg niya. "Mainit ka pa." Mas lalo yatang nadagdagan ang init sa katawan niya dahil sa ginawa ng binata. Kahit paano, alam ni Rhea na magkaibigan na sila. Pero hindi pa rin siya sanay, lalo na at boss niya ito. "Pasok ka na sa loob," paanyaya niya. "Malapit na kaming maghapunan kaso sardinas na may miswa lang ang ulam namin. Magpapabili na lang ako sa kapatid ko ng lutong ulam. Ano bang gusto mo? Baka sumakit ang tiyan mo. Huwag ka na lang kayang kumain. Mayaman ka naman eh. Sa inyo ka na lang kumain." Mahinang tumawa si Jonathan. "Kung yayayain ako ng mama mo na kumain dito, hindi ako mag-iinarte sa ihahain ninyo." "Sigurado ka ba?" tanong pa ni Rhea. Tumango lang ito at inalalaya na siya papasok. "Oo naman. Pumasok na tayo. Malamig na, mainit ka pa. Baka lumala ang sakit mo." Hinila niya ang polo nito. "Nandyan sa loob si Stacy." Tumango naman si Jonathan at hinawakan ng kamay niya. "Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala." Napatingin si Rhea sa magkahawak nilang kamay. Sa mga nakalipas na araw, naging mas komportable sila sa isa't isa.
May mga panahong nagsusungit pa rin naman si Jonathan pero mas madalas na itong tumawa at ngumiti kesa sa dati. Ate, anong kalandian yan? Bulong ni Chloe nang makapasok sila. Bahagya niyang hinila ang buhok nito. Huwag kang ano dyan, mamaya ako ipapaliwanag ang sitwasyon sa inyo. Bahala na, may intindihan naman siguro ni Mama tong ginagawa ko. Sandaling naliwanagan si Chloe. Sandali, parang may naiisip na ako. Kaya ba nang tumawag ako sa iyo dati, tinatawag mo kong honey? Front mo lang siguro sa reunion mo yun para hindi mapahiya, no? At itong si Sir Jonathan, tinakpan niya agad ang bibig nito. Ikaw napakadaldal mo, manahimik ka nga. Baka marinig ka ng bruha na si Stacy. Tumaas ang isang kilay nito. Akala ko ba, friends kayo? Napabuntong hininga si Rhea. Akala ko rin. Sandali niya munang iniwan si Jonathan sa pamilya niya. Naniniwala siya rito na kayang lusutan ang mga ito. Lumapit na si Rhea kay Stacy at hinila ito palabas. Teka lang Rhea, ano? Pumapayag ka na bang maging maid of honor ko? Tanong ni Stacy sa kanya. Tuluyan niya na itong hinarap. Bakit ba sobrang insensitive mo? Sumeryoso ang mukha ni Stacy. Humihiling lang naman ako. Bakit ayaw mo akong pagbigyan? Kaibigan kita. Napailing si Rhea. Walang kaibigan ang magpapahiya sa kaibigan niya. Walang kaibigan ang maiinggit ng sobra sa kaibigan. Makiramdam ka naman. Hindi na kita kinakausap kasi gusto ko nang putulin ang koneksyon nating dalawa. Maikli lang ang buhay at ayoko nang makipagplastikan pa sa'yo. Namuo ang mga luha ni Stacy. Pero malaki ang utang na loob mo sa akin. Noong panahong hirap na hirap ka, akong tumulong sa'yo. Ako ang unang nilapitan mo. Para yun lang? Napailing si Rhea. Hindi ko naman nakakalimutan lahat ng tulong mo. Paulit-ulit ako nagpapasalamat sa'yo at hanggat kaya ko, sinisikap kong makabawi. Pero ang patuloy na ibaba ako sa ibang tao para lang sa ikalulugod ng nararamdaman mo, hindi na tama yon. Oo, may utang na loob ako sa'yo pero deserve ko rin naman ang respeto. At kawawa ka kung ganyan ang turing mo sa mga kaibigan mo. Huwag sanang dumating ang araw na mawala lahat ng meron ka ngayon. Stacy, baka sa oras na kailangan mo, wala kang matakbuhan na kaibigan para damayan ka. Tumulo ang mga luha nito. Anong sinasabi mo? Ang kapal ng mukha mo. Ano, gusto mong friendship over na tayo? Porke may mayaman kang mapapangasawa? Umiling si Rhea. Huwag mong idamay dito si Jonathan. Wala siyang kinalaman. Ano? Pinunasan ni Stacy ang mga luha niya. Gumaganti ka kasi napahiya kita? Gumaganti ka kasi ako na ngayon ang pakakasalan ni Raymond? Mapakla siyang tumawa. Gusto mong maging totoo ako sa'yo? Sige. Oo. Nasaktan ako. Nasaktan ako sa ginawa mo. Girl code dapat yun eh. Alam mong gusto ko yung tao. Nagpabuntis ka. Pero hindi makitid ang utak ko para lang magalit sa'yo para sa bagay na yon. Kasi, alam mo kung bakit? Kasi ako, tinuring kitang totoong kaibigan. Parang totoong pamilya ko. Ako, tinuring mo ba akong totoong kaibigan? Hindi, di ba? Sa ginawa mo sa akin na to, naging malinaw sa akin na kompetisyon lang ang tingin mo sa ugnayang meron tayo. Kaya sorry kung ayaw kong pumunta sa kasal mo. Hindi ko gustong maging ipokrita at magpanggap na okay lang sa akin ang lahat. Walang nagawa si Stacy kundi ang umalis. Napabuntong hininga siya. Kung hindi niya ito tatapatin, hindi ito matututo sa sariling pagkakamali. Si Stacy na nga lang ang kaibigan niya na wala pa. Pero kung ganoon naman, mas pipiliin niya na lang na wala na. Mahal mo pa yung Raymond? Tanong ni Jonathan na nasa likod niya na pala. Napalingon si Rhea sa binata. Ikaw pala. Lumapit ito at inayos ang hoodie niya. Huwag mo nang mahalin yon. Marami pang mas deserving kaysa sa kanya. Mahina siyang tumawa. Tiningnan niya si Jonathan. Wala na naman talaga siyang nararamdaman kay Raymond. Unti-unti nang naglaho iyon. Sino naman? Tanong niya rito. Umawang ang bibig ni Jonathan.
Parang may gustong sabihin pero hindi na mahanap ang mga salita. Natulala na lang sa kanya. Tara na nga, kumain na tayo sa loob at ipaliwanag na natin sa pamilya ko kung bakit ka nandito. Siguradong nabibigla na ang mga yon. Nangingiti niyang sabi kay Jonathan. Naging mas malapit pa sila lalo ng kanyang boss. Pero minsan talaga, iniiwasan ni Rhea, lalo na kapag nasa trabaho. Palagi siyang nililibre ng lunch, pakiramdam niya, nakakaramdam na ang mga katrabaho niya. Baka machismis pa sila, ayaw niya namang bahiran ang magandang pangalan ni Jonathan. Umiiwas ka ba? Tanong nito sa kanya. Umiling si Rhea. Hindi naman, hindi lang din kasi tamang close tayo masyado, lalo na kapag nasa trabaho. Baka may ibang maisip ang mga empleyado mo. Sandaling nag-isip si Jonathan. Ano naman kung may maisip sila? Tumawa na lang si Rhea. Alam niyang unbothered lang si Jonathan sa mga nangyayari sa paligid nito. Subalit hindi niya naman gustong ma-issue na naman ito. Hindi niya nga alam kung ano na bang tingin ng mga kaibigan ni Jonathan. Ang huling alaala ni Rhea, inakala din ng mga ito na girlfriend siya. Oo nga pala, hindi ba't ang alam ng mga kaibigan mo dati sa stag party na girlfriend mo ko? Natama mo na ba sa kanila yon? Concern niyang tanong dito. Sandaling tumingin sa kanya si Jonathan. Huwag mo nang isipin ang tungkol sa kanila. Ako nang bahala. Tumangon na lang si Rhea. Okay. Kahit nakasuot ng salamin si Jonathan, parang marami pa rin itong itinatago. Kahit close na sila, tila may mga linya siyang mahirap alamin. Parang malapit pero para rin malayo. Ganoon ang pakiramdam ni Rhea sa binata. Subalit mukhang mabibigyang linaw na lahat sa malalaman niya na katotohanan tungkol kay Jonathan. Katatapos lang ng duty ni Rhea nang biglang may humarang sa kanya ng mga guards. Natigilan siya sa pag-iinat at napaatras. Sino kayo? Nagtatakang tanong ni Rhea. Maya-maya'y lumabas ang isang matandang babae sa isang kotse. Ikaw si Rhea Ladisla, hindi ba? Tumango naman siya. Opo, ako nga po. Ngumiti naman sa kanya ang matandang babae. Ako ang lola ni Jonathan. Tawagin mo kong Mamita Sol. Maaari ka bang sumama sa akin? Gusto kitang makausap. Nanlaki ang mga mata ni Rhea. Ano po? Tumaas ang mga kilay ni Mamita Sol. Nabalitaan ko na ikaw ang girlfriend ng apo ko. Umiling siya kaagad. Hindi po. Isang malaking misunderstanding lang po yun. Hindi po ako girlfriend ni Jonathan. Yun na nga ba ang pinag-aalala ni Rhea. Natatakot siyang dumating pa sa kamag-anak ni Jonathan. Kung nakarating nga sa pamilya niya ang ginagawa nila, papaano pa kaya sa pamilya ng binata? Maaari ka bang sumama sa akin? Gusto lang kitang makausap. Nakangiting sabi ni Mamita Sol. Wala siyang nagawa kundi ang pagbigyan ang gusto nito. Namalayan na lang ni Rhea na nasa mansyon na siya ng mga merkado. Namamangha siya sa laki at ganda ng lugar. Anong tingin mo sa apo ko? Tanong ni Mamita Sol. Inilapag niya agad ang tsaa. Mabait po ang apo nyo. Mabuti rin po siyang kaibigan at hindi niya po ako girlfriend. May nangyari lang kaya inakala po ng lahat na kami po. Tipid nang ngumiti ang matanda. Alam ko yan. Alam ko rin ang napagkasundoan ninyo nang pumunta kayo sa El Nido. Ang gusto kong malaman, anong tingin mo kay Jonathan bilang lalaki? Wala ka bang nararamdaman talaga kahit kaunting paghanga lamang? Natigilan si Rhea. Magiging sinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya humanga kay Jonathan. Hindi niya lang talaga pinapansin ang damdamin na yon dahil boss niya ang binata. Wala naman pong bagay na hindi kamangha-mangha sa apo niyo, Mamita Sol. Gwapo, matalino, mayaman at napaka-gentleman. Okay, minsan masungit po siya. Natatawang pag-amin ni Rhea. Tumawa rin ang matanda. Nagsusungit lamang si Jonathan kapag nararamdaman niyang napapahiya na siya at hindi niya na makontrol ang sitwasyon. Magaling magpigil ng emosyon ng apo ko, pero hindi niya kaya sa akin. Kilala ko siya. Kaya ko siyang basahin. Simula nang mawala ang kanyang mga magulang, ako na ang nagpalaki sa kanya. Napangiti si Rhea. Maganda po ang pagpapalaki niyo sa kanya.
Halika Rhea, may ipapakita ko sa'yo, saad ng matanda. Sumunod naman agad siya. Dinala siya nito sa isang malaking silid. Wala naman siyang ibang inaasahan, pero ganoon na lamang ang gulat niya nang makita ang mga larawang nandoon. Tila photo gallery ng kanyang sarili iyon. Paanong hindi niya na maituloy? Tiningnan niya ang bawat larawan. Lahat stolen shots. Simula high school nandoon na ang pictures niya. Pati nakasuot ng janitress uniform kahit pawis at pagod na. Nandoon din ang kanyang mga larawan nang isinama siya ni Jonathan sa El Nido. Huwag mo sanang isiping masamang tao ang apo ko, turan ni Mamita Sol. Ganito lang talaga siya humanga sa isang tao. Alam ko, dahil ikaw lang naman ang hinahangaan niya. Matagal ka na niyang kilala at pinagmamasdan. Natatakot lang si Jonathan. Naiinis na ako sa pagiging torpe. Tumatanda na. Hinamon kong magpakasal na lang sa iba pero ayaw naman. Hinamon kong umamin sa'yo. Maraming pagkakataon pero hindi niya ginagawa. At alam kong pinangungunahan na siya ng takot. Tiningnan ni Rhea ang mga pictures nung high school. Lahat ng yon, pictures niya sa iba't ibang school. Siya kasi ang madalas ipanglaban noon sa mga iba't ibang school competition. Kaya pala, pamilyar sa kanya si Jonathan. Matagal niya nang nakakasalamuhay ito pero hindi niya alam na hahanga ang binata sa kanya ng ganoon katagal. Photojournalist ng school noon ang apo ko. Gustong ipagpatuloy ang photography pero dahil sa negosyo ng pamilya hindi niya na itinuloy. Pero ang passion niyang iyon, patuloy niyang ginagamit sa'yo. Alam kong hindi lang paghanga ang nararamdaman niya para sa'yo, iha. Mahal ka ni Jonathan, Rhea. Marahang sabi ni Mamita Sol. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Namamangha siya sa damdamin ni Jonathan. Hindi niya alam kung anong dahilan para hindi nito aminin yun sa kanya. Sobrang totoo, sobrang ganda at parang ang hirap paniwalaan na may ganoong klaseng lalaki na kaya siyang mahalin ng ganoon katagal. Mamita Sol, anong ginagawa mo? Puno ng takot na saad ni Jonathan na kararating lang. Mas lalong bumaha ang takot sa binata nang makita siya. Nagmamadali nitong tinakpan ang mga larawan pero nabibigo lang. Nanginginig ang mga kamay nito. Nang hindi nakayanin, hinila na siya ng binata palabas. Jonathan! Tawag ni Rhea. Takot na takot itong umiling. Hindi mo pwedeng makita yon. Hindi ako stalker. Please Rhea, huwag kang matakot ah. Na-appreciate lang kita. Tumawa si Rhea. Wala naman akong sinabing stalker ka. Hindi ko rin iniisip. Namanghalang, kilala mo ako matagal na? At hindi mo ko maalala. Malungkot na sabi ni Jonathan. Napangiti naman si Rhea. Pamilyar lang. Paano kita maaalala kung hindi ka naman nakikipag-usap at hanggang tingin ka lang? Parang mas gusto ko yung matabang pisngi mo dati. Yung hindi na makita ang leeg mo, tapos may cute ng braces ang ngipin. Ganun Jonathan kasi yung naaalala ko. Umiling ang binata. Nandun pa rin ang takot. Hindi ako stalker. Ayokong malaman mo na ganito ako pagdating sa'yo kasi baka matakot ka. Kasi kahit ako, hindi ko alam kung bakit hindi mawala-wala ang nararamdaman ko sa'yo. Hindi mo ako kilala. Hindi mo pa ako close noon. Hindi ko nga alam kung alam mong nag-e-exist ako sa mundo. Nang malaman kong namatay ang papa mo, na kailangan mong tumigil sa pag-aaral, gusto kitang tulungan. Gusto kong lumapit at mag-abot ng tulong pero natakot agad ako. Natakot ako na baka questionin mo kung anong ginagawa ko at kung bakit ko ginagawa yun. Mahal mo ako? Lakas kaob na tanong ni Rhea kay Jonathan. Hindi agad nakasagot ang binata. Nawala ang palaging seryoso at nagsusungit na Jonathan. Nanginginig ang mga labi nito at tumulo na ang pawis sa noo. Marahan siyang lumapit sa binata at hinalikan ito sa labi. Umawang ang bibig ni Jonathan. Parang nahihirapang huminga kahit dampilang naman ang ginawa niya. Mahal kita, Rhea. Matagal na. Namungay ang mga mata niya. Bakit takot na takot ka?
Bakit kailangan mong matakot ng ganito? Marahang hinawakan ni Jonathan ang kanyang pisngi. Takot akong masaktan lang dahil alam kong mahal mo si Raymond noon. Oo, matindi ang pagmamahal ko sa'yo, pero hindi ito ang klase ng pagmamahal na namimilit. Kung may mahal kang iba, hahayaan kita. Kung sa iba ka sasaya, hahayaan pa rin kita. Kahit masakit, kahit hindi mo na malaman ang nararamdaman ko, basta masaya ka, ayos lang sa akin. Pipilitin kong tanggapin. Kaya papaano maiisip ni Rhea na stalker niya ito? Alam niya at ramdam na walang masamang intensyon si Jonathan. Matagal lang itong humanga, nagkagusto, lumalim ang nararamdaman, kaya naging pagmamahal. Nagpatuloy si Jonathan. Nang malaman kong janitress ka sa kumpanya ko, sobrang tuwa ko. Pero nalulungkot kasi yun ang naabot mo. Kilala kita. Hinahangaan ko ang galing mo noon at kung gaano ka katalino. Kung paano ka ngumingiti kapag may mga award na natatanggap. Gustong gusto kong sabihin sa'yong ako na lang ang bahala sa pamilya mo at pag-aaralin kita. Kaso sino ba naman ako sa buhay mo? Magtataka ka lang. At alam ko rin na matapang ka. Gusto mong ikaw mismo ang re-resolve ng problema mo at hindi ibang tao. Napapikit si Rhea. Tumulo ang kanyang mga luha. Kilalang kilala siya ni Jonathan. Iniwasan niya nga noon lahat ng tulong dahil alam niyang kakayanin niya naman. Mahal din kita. Puno ng emosyon na sabi ni Rhea. Naintindihan mo ba yon? Hindi mo kailangang matakot na malaman ko ang nararamdaman mo. Kasi mahal na rin naman kita. Habol ni Jonathan ang hininga at unti-unting tumawa. Nagulat siya nang may lumandas na luha sa mga pisngi nito. Dinampi nito ang mga labi sa kamay niya. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya ngayon. Mahal na mahal kita, Rhea. Ibibigay ko sa'yo lahat ng kaya ko. Sisiguraduhin kong hindi ka magsisisi sa akin. Salamat. Salamat at ako ang ginamit mo. Tinawag mong honey sa harap ng mga dating kaklase mo. Nagkaroon ako ng pagkakataong mapalapit sa'yo. Mahinang tumawa si Rhea. Mabuti na lang, pangalan mo ang nabanggit ko ng mga panahong nilalaman ako ng insecurities ko. Siguro binulong sa akin ng Diyos ang pangalan mo para malaman ko na may nagmamahal sa akin na katulad mo. Simula ng araw na yon, naging sila na nga. Hindi na rin pinatagal. Matanda na rin naman sila at mahal naman nila ang isa't isa, kaya wala siyang nakikitang problema. Ayusin mo na ang buhok mo, honey. Utos sa kanya ni Jonathan. Tiningnan niya ang kanyang asawa. Halika na rito, honey. Hayaan mo na sila dyan. Kailangan na nating makuha ng family picture. Lumapit naman agad si Jonathan sa kanila. Sa gitna nila, ang 4 nilang mga anak. Hindi man natupad ang mga unang pangarap ni Rhea, mayroon naman siyang mapagmahal na asawa at 4 na makukulit na anak. Muli silang nagkatinginan ni Jonathan. Parehong nagpapasalamat sa Diyos para sa buo at masayang pamilya na mayroon sila. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga peking kaibigan ay parang ating mga anino. Sinusundan tayo kapag may liwanag pero nawawala kapag nasa gitna na tayo ng kadiliman. Kaya pahalagahan ang mga kaibigan na sa atin ay tunay. Hatid din ng kwento ni Rhea at Jonathan na ang tunay na pag-ibig ay hindi pinipilit. Napayagan ang taong mahal natin na piliin ang sarili nilang landas kahit ang ibig sabihin pa ay ang paglayo sa atin. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.